Maraming salamat sa bawat kapatid no nagbigay ng kanilang time no para magbasa ng salita ng Panginoon. And pwede po banggitin natin yung mga nasa left and right natin this morning. Amen. Sige, tingnan muna natin sila. Yan, para naman sayang naman yung kanilang pagpe-prepare, no? Kaya siya yung nagpaganda ngayon, no? Isa ka sa dahilan, aside from God, of course. Yung pinaka-main reason kung bakit ang ating mga kapatid today ay nagbihis ay para sa Panginoon, of course, and then para din naman sa iyo. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Amen, amen. So maraming salamat sa pagkakataon na muli pinagalaw sa atin ng Panginoon. And alam niyo po, isang bagay na nais kong i-share sa inyo today is yung pagiging banal ng Diyos. Alam niyo, hindi ko matapos yung message ni Lord because kung pag-uusapan pala natin yung kabanalan ng Diyos ay talagang napakahirap, no? But then again, praise God kasi still, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng mensahe today about His or being holy no ng ating Panginoon. Kasi ito yung isang nagiging dahilan kung bakit hindi natin masamba ng maayos ang Diyos o yung ayon sa niloloob no, or nire-require ng ating Diyos. Naku niyo po ba, church? Ang pag-usapan natin ngayon is about God is holy. Sabi mo, God is holy. Iyon. So, ang pagiging banal ng Diyos ay hindi basta-basta. Tandaan natin, kapag tayo po ay sumamba na lamang according to what we know, ayon lamang sa ating nalalaman o ayon sa ating pagtingin sa ating Panginoon kung sino siya, o sa ating Diyos kung sino siya, it may affect no, yung ating paglilingkod o yung ating pagsamba sa ating Diyos. Nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Parang hindi buhay yung Diyos mo ngayon. Buhay bang Diyos? Amen. Sige, palakpakan natin muli si Lord. Okay, tulungan niyo po ako na ma-deliver ang salita ng Diyos sa umagang ito sa pamagitan ng pakikinig po ng bawat isa. Ano po? So, let's go to Exodus chapter 3, verse 5 na pag-uusapan natin. Ang sabi niya sa Exodus chapter 3, verse 5, ang sabi niya, "Do not come any closer," God said. "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay sa Tagalog? 1, 2, 3, read. "Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Let us pray. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na kami po'y makapanambahan, Lord. Truly, Lord, we want to honor you, glorify your name, bless you, Father God, in our life and in this place, Lord. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ang iyong lingkod ay gagamitin muli, Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito, upang maipahayag ang iyong kabanalan, Panginoon. And Lord, wala po akong kakayahan, O Diyos, to explain this, Lord God, to preach this one without the divine intervention, O God, na nagagaling sa iyo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Naway maingat po na maihayag ang iyong mensahe sa umagang ito, maging sa mga makikinig sa amin, Panginoon, ay nawa, O Diyos, ay maingat, O God, o may pag-iingat na pakinggan ang mga salita mo sa umagang ito. Kami po'y nagpapasakop sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan, sa iyong banal na Espiritu, sa oras na ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord. Langisan mo po ang labi ng iyong lingkod, Lord, because I believe, Lord, na sa umagang ito ay hindi po madali, Panginoon, kung paano ihayag ang kabanalan mo, Panginoon. Because ako po'y tao, O Diyos, na nilikha mo lamang, Panginoon. At walang karapatan upang, Panginoon, maihayag ang iyong kabanalan sapagkat walang anumang exact word, O God, to explain, Lord God, your holiness, O Lord, today. Maraming salamat, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Ito pang aming panalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Alam niyo po, halos ayaw kong gawin yung mensahe. No, kasi nga, napakabigat. No, it's about God who is holy. Ito yung tungkol sa Diyos na banal. Because when we talk about holiness of God, o yung pagiging banal ng Diyos, napakahirap. Hindi mo kasi ma-explain kung paano ko i-impart sa inyo at para maunawaan ng bawat isa kung gaano kabanal ang Diyos na sinasamba natin
today. Maybe that's why sa ating pagsisimula ng gawain, nagkakaroon ng mga disturbances. May mga naistorbo tayo, may mga hindrances, nagkakaroon ng technical problem. I don't know why. Siguro nasa ating gamit, sa instrumento natin, sa mga equipment natin, o maaaring nasa buhay ng tao na gumagamit ng bawat instrumento o bawat kagamitan. No? Maybe. Because they are not, they are not holy themselves. Hindi sila banal. No? Hindi sila nagpabanal, hindi sila nanalangin, hindi nila inihanda ang kanilang buhay sa isang banal na gawain. Ang gawain today is holy. We need to understand that every Sunday is a holy day. It is not holiday, it is a holy day. Isang banal na araw sapagkat tayo ay makikipagniig, sasamba, magpupuri sa isang banal na Diyos. And imagine this, kung ikaw ay haharap sa isang presidente, how would you project yourself to the president? Paano mo ihaharap ang iyong sarili sa isang presidente? Na alam ko meron kayong idea kung paano ka haharap sa isang presidente. Sa isang mayor nga lang, paano ka haharap? Sa nililigawan mo, kayo ay mamamanhikan. No, paano mo ihaharap yung sarili mo sa mga future father and mother-in-law mo, sa mga in-laws mo? How would you project yourself? Diba? Somehow, there is this thoughts in our mind and in our hearts na magpe-prepare ka, maghahanda ka yung best para maging approved. Tama po ba? And isang tanong, naging approved ka ba sa harapan ng Panginoon today nung ikaw ay nagpupuri, umaawit, nung ikaw ay nagigitara, nagbe-bass, nagda-drums, ikaw ay kumakalikot ng equalizer doon or ng mixer, ikaw ba ay naging banal sa harapan ng Diyos? Isang katanungan na napakabigat. Kaya nga sabi ko, Lord, hindi ko kayang i-preach ito. I cannot. Hindi ko kaya, napakahirap. I don't know where to start and when to start the message of God. Isang bagay lang ang nais ng Panginoon today na ipakita niya at parating niya sa atin that God is holy, that He is holy. Tingnan po natin yung nangyari dito kung tayo po ay bababa from verse 5 sa verse 1 ng chapter 3, baba tayo. No? Ang sabi niya, noon ay inaalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyenan, na pari sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. This is the mountain of God, where the presence of God is, where God is at that very moment. Ito po yung burning bush, na kung saan ito'y nagliliyab, pero hindi naman nasusunog yung bundok. Okay? So going back, verse 2, nagsabi niya, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito hindi nasusunog. Verse 3, anong sabi niya? Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panooring ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. So verse 4, punta tayo, anong sabi niya? Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ko. At ito yung verse 5 na binasa natin kanina. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Kung titignan natin, this is the first time where Moses encountered God in his life. This is the first time. Mula nung siya po ay umalis sa bansa, sa lugar o sa bansa niya, no? Ay dito siya pumunta. Dito siya nadako nung umalis siya sa Egypt. Tumakas siya from Egypt. No, siya po yung nakapangasawa. Sa Midian siya nagpunta. And then yung siya yung nagpapastol, may napansin siya sa bandang bundok ng Horeb na umuusok o nagliliyab. No? Ito yung nakaakit sa kanya. And take note, this is the very first thing na sinabi ng Panginoon. Sabi niya, don't get any closer to me, huwag kang lumapit. Anong una niyang pinaalam? That the place na kung saan naroon si Moses is a holy place. Sa una pa lang, ipinabatid na ng Diyos Ama
na siya po ay banal at saang mangdako naroon ang ating Diyos, siya'y banal. Amen po ba? Even this place, yes, it's an ordinary building. Dati siyang dorm, na-renovate, ginawa nating church, house of God, temple, at ating worship center. But paano natin iniingatan? Paano natin ginagamit ito? Paano natin pinapahalagahan ang lugar na ito? Because in the first place, dapat bago tayo pumunta sa lugar na ito, alam natin that our God is holy, and God is here, and He is holy. Maliwanag na yon na sinasabi ng Panginoon. Tama po ba? Punta tayo sa 1 Peter. Alam natin lahat itong verse na ito, but then again, hanggang dun lang sa alam natin sa 1 Peter chapter 1, verses 15 to 16. Ang sabi rito, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Verse 16 ng 1 Peter chapter 1. For it is written, be holy, for I am holy. Ang sabi niya, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal, sapagkat ang Diyos ay banal. Isang bagay na dapat natin gawin. Before entering in this place, before going here in this church, kailangan naroon na yung pagpapabanal natin. Pero nagiging tayo, nagiging pabaya. That's one reason. Isang bagay to na dapat natin tignan. Christians become careless. Isa ito sa mga main point natin. This is what we do. Ito yung ginagawa natin. Nagiging careless Christian tayo. Careless Christian ka ba? Wala ka ba pag-iingat na Kristiyano? Hindi mo ba iniingatan yung identity mo? Hindi mo ba alam na ikaw ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo? Imagine that. And we are not allowing the Holy Spirit of God to move in our life. Basta na lamang tayo tutugtog, basta ka na lamang kakanta, basta ka na lang magpipreach, basta ka na lang kakalikot sa mixer, without preparing yourself. Nandiyan ka pa ba, church? Ito yung gustong ipabatid sa atin ng Diyos. Unang-una, that He is holy. That God is holy. Kaya nga, kaakibat nung ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesus nung tinanggap natin si Jesus Christ, ibinigay kaagad yung banal na Espiritu sa atin. Because hindi natin kaya maging banal without the intervention of the Holy Spirit. Siya yung nagpapabanal sa atin Hindi naman yung maraming alam tayong verse. Hindi naman yung pagiging mabuting tao natin yung nagpapabanal sa atin. Hindi naman yung ating mga sinasabi. Hindi naman yung ating mga iniisip. Kundi ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin. This is what we do. Nagiging careless Christian tayo. Hindi tayo nag-iingat sa pagiging Kristiyano natin. Na para bang after receiving that new identity, yung bagong pagkakakilanlan na pagiging Kristiyano, okay, Christian na ako. That's it. Basta't ako, I will go to church, uuwi, punta ako sa trabaho ko, gagawin ko mga bagay, at hindi nananatili ang pagiging banal. Tandaan natin, we have the Spirit of God. The Spirit of God lives in us, nananahan sa atin. At ang Espiritu ay nagigrieve, nasasaktan, kapag hindi tayo namumuhay ng may kabanalan. Andiyan ka pa ba? That's why nagkakaroon ngayon ng hindi pagranas ng pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Because we are not becoming holy. And we are not, kumbaga, hindi natin tinitingnan ng ating Diyos na banal. Ano ba yung pagkakakilala mo sa Diyos? Paano mo ba siya tinitingnan? No, one time sa buhay po ni Pedro, tinanong siya ng ating Panginoong Hesus, Pedro, anong sinasabi ng mga tao? Ikaw daw si Elias, ikay propeta. Okay? Yun ang pagkakakilala nila. Kaya, ang paglilingkod nila o ang turing nila kay Jesus, sa pakikitungo nila kay Jesus, is bilang propeta lang. Bilang Elijah lang. Napakababa. That is not our God. Siguro ang tingin nyo kay Lord, provider or healer, hanggang doon lang siguro. So, didepende kasi ang ating paningin, ang ating pagkakakilala sa Diyos, no? At kung paano man natin nakilala ang Diyos, then
doon natin ngayon maibibigay, no? Yung tamang respeto sa ating Diyos o tamang pananambahan sa ating Panginoon. Nandiyan ka pa ba, church? Because of most of the time, akala natin na ibibigay natin yung karapat-dapat na pananambahan at paglilingkod sa Diyos eh. Tatanungin ko po kayo, satisfied ba kayo sa kung paano kayo naglilingkod sa ating Panginoon? God is holy. Banal siya, pero ang ating paglilingkod, alam ko hindi naman banal. Hindi tayo, kabahagi po ako doon. Kasi hindi natin nare-reserve yung ating, o nape-preserve at nare-reserve yung ating buhay, yung ating pangangatawan, yung ating oras. Naku niyo po ba? Kaya nga nagiging careless, alam niyo, ang tao nagiging careless saan? Sa ministry. Paano mo iniingatan ang iyong ministry? Kasi kung banal lang Diyos para sa iyo, sigurado iingatan mo ang ministry mo, hindi mo pababayaan. Tama ba? Maraming mga Kristiyano ngayon, pinababayaan nila yung ministry nila. Tandaan niyo, church, pananagutan niyo yan sa Diyos. Yung ministry na meron kayo. Pero kung banal ang Diyos sa paningin nyo, pagkakakilan nyo, God is holy. Yung ministry ko, aayusin ko. Iingatan ko. Pahahalagahan ko. Yung aking spiritual life, pahalagahan ko. Yung aking commitment sa Diyos, pahalagahan ko. Kasi banal ang Diyos. Pero ito yung pinakamalungkot sa isang Kristiyano. Alam niya, banal ang Diyos, pero nakakompromise pa rin siya. Nakakompromiso yung kanyang faith. Bagaman alam niyang Kristiyano siya, banal ang kanyang Diyos, and yet, isinasantabi niya yung faith niya para lamang sa kasalanan, para sa katiwalian. No? Nasa-sacrifice din yung ating, or sabihin natin, nako-compromise din naman, no? At nasisira o nagiging careless tayo sa ating, sabihin na natin sa mga pangako ng Diyos na pinag-aralan natin mga how many Sundays ago. No? Hindi rin natin napangahawakan ng maayos yung pangako ng Diyos. Para bang yung pangako ng Diyos sa atin, okay Lord, sinabi mo na yun lang. Pero wala tayong intensyon na talagang panghawakan yung pangako ng Diyos. Kapag ganun po ang ating buhay, ang ating paniniwala na nangako ang Diyos pero hindi mo pinangahawakan, isa kang careless Christian. Kasi nababasa natin, do not worry, but you worry. Tama? Do not be anxious, but you are anxious about anything. Ang sabi ng Panginoon. Tama po ba? So makikita natin na maraming careless Christian because for them, hindi nila alam kung gaano kabanal ang ating Diyos. Nakan niyo po ba, church? Nandiyan ka pa ba? And even sa time natin. Banal ang Diyos, pero nagpapalit tayo sa gawain ng Diyos. Nagpapahintay tayo. Sino ba tayo? Masyado kayong espesyal. Masyado tayong espesyal. Sa paningin natin. Meron pa bang mas espesyal kaysa sa Diyos? Kaya nga, even though you are attending church, even though na nakikinig ka ng Word of God, even though na may ministry ka, but you are not faithful when it comes to time, then hindi mo nararanasan ng Panginoon. Sinisino-sino lang kasi natin ng Diyos. God is holy. Hindi siya huli. Ikaw huli ka, tayo huli tayo. But God is holy. Di ba? Dapat naroon yung ating paggalang sa Diyos, yung pagrespeto sa Diyos. Huwag niyo sabihin yung oras kasi ganito naman Ganito mag-start. Tandaan niyo po ito, yung 10 virgins, because they are not ready, yung 5 hindi ready, yung 5 ready. Anong nangyari? Kasi ang Diyos pag dumating, He is on time. God never get late. Hindi kailanman nalilate ang Diyos. Tandaan po natin yan. Tayo po kasi yung late. Yung mga pangako ng Diyos sa atin, hindi nalilate. Yung mga hiningi natin sa Diyos, hindi late niyang ibibigay yan. Hindi naman advance, hindi rin naman late. Sakto lang. So the problem is, tayo kasi masyado tayong late. Kaya nga marami ka ng mga pagpapala na pinalagpas na supposed to be dapat nasa sayo na o noon mo pa naranasan. But because we are lazy, tamad tayo. Tamad tayong bumangon pagdating ng Sunday para kay Lord.
Na para bang, sino ba ang Diyos? Take note, God is holy. Dapat ay sandali, Sunday ngayon, 9 o'clock, God is, the God who is holy, He is waiting for me there. Dapat naroon na tayo, kasi banal ang Diyos. But because hindi ganun ang tingin natin sa Diyos, hindi siya banal. That's the reason why. Kaya nagiging careless Christian tayo. Ang tawag doon, mga careless Christian. Hindi maingat o walang pag-iingat na mga Kristiyano. Even sa ating mga tithes and offering, careless tayo doon. Ibibigay mo yung barya-barya kay Lord. Yung mga papel, yung mga perang may sulat. Si Lord lang naman yan. Tandaan natin. Ikaw ba gusto mo bigyan ka ni Lord ng sirang tinapay? Sirang kamatis? Matutuwa ka ba? Tapos sasabihin mo, bakit? Sino ba ako pinagbigyan mo? Ganon din. Ganon yung ginagawa natin sa Diyos eh. Yung mga tira-tira natin, siyang ibibigay natin kay Lord. Okay? Yun ang ginagawa natin. Yung bulok-bulok ang ibinibigay natin kay Lord. Bakit? Kasi ang pananaw natin sa Kanya, hindi siya banal. He's just an ordinary God. He's just a God. Hindi po simpleng Diyos ang Diyos natin na pinupurit sinasamba. He's the God of heaven and earth. He's the creation, or creator rather. He's the creator. Ganun ang ating Diyos. Nandiyan ka pa ba, church? No? Tandaan natin yon. Because God is holy. So kailangan maging maingat tayo. Kaya yun ang ginawa ng Diyos kay Moses eh. Una niyang pinabatid kay Moses that He is holy. Walang iba na pinabatid ang Diyos kay Moses, kundi ang sinasabi niya kagad, Moses, I am holy. So treat me, no, kung paano yung pamamaraan na nais ko o kalooban ng Diyos. Di ba ang sabi ng Bible? Yung great commandments ba tawag doon? Or ang sabi niya is that, do unto others what you want others do, o golden rule, what you want others do unto you. Tama po ba? Kapag nagpahuli ka kay Lord, sa usapan nyo, nagpahuli ka, mahuhuli din ang blessing na para sa'yo. You want that? Di ka ba nagtataka? Bakit siya lagi nauuna yung blessing niya? Kasi mas binibigay niya ng importansya at inuuna niya lagi ang Diyos. Ganun lang naman yun eh. Ayaw mong mauna, gusto mong mahuli yung mga blessings mo, huwag mong unahin si Lord. Huwag mo siyang i-prioritize sa iyong buhay. Yan lang naman yun eh. Tapos magtataka ka, nagsiserve ka naman. Nagsiserve ka nga, pero you are careless Christian. Ayan. Eh, hindi mo nga preserve ang iyong buhay, ang iyong katawan today eh. Kaya nga last night, nagpuyat pa tayo eh. Di ba? Kasi alam natin na kahit mahuli tayo dito, wala namang pakinabang kay pastor eh. Sa akin, wala talaga kayong pakinabang. Pero merong Diyos na nagre-reward, merong Diyos na nagbe-bless. So kung nais mo na lagi kang huli at hindi mo maranasan yung mga blessings niya, yung kagalingan na nagmumula sa Diyos, eh magpahuli ka. Huwag kang maging seryosong Kristiyano. Maglaro ka lang. Christian ka every Sunday, no? Unbeliever ka Monday to Saturday. Ganun lang yung gawin natin. No? Tandaan natin yun, isang bagay na sinasabi ng Panginoon that He is holy. Amen po ba? If we will go to Leviticus chapter 10, verses 1 hanggang 3, kung pupunta tayo doon sa Leviticus chapter 10, verses 1 to 3, may sinasabi po dyan. No? In fact, kung talagang babasahin natin yung Leviticus, no? Makikita natin doon how many times na sinabi ng Diyos that He is holy. Tingnan natin kung ano yung nangyari dito. Sabi niya, noon sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Kung titingnan natin, parang tama yung ginawa nila. Sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya inuutos sa kanila. Tingnan nyo nagbibigay na nga sila, pero hindi
ayon doon sa requirements na apoy na nais ang Diyos. Nandiyan ka pa ba? Ang ibig sabihin nun, may mga Kristiyano na naghahandog sila sa Diyos ng pagsamba ng isang espiritu na para sambahin ang Diyos, pero that is not the spirit that God requires. Nakanyo po ba? Halimbawa, yung espiritu na meron ka sumasamba kanina dahil pagod na pagod ka, dakila ka. Pagod na pagod ka. O kaya, dakila ka. Sabi ni Lord, hindi yun ang required. Hello? Hindi yun ang required na espiritu na sinasabi ng Panginoon. Kaya anong nangyari sa kanila? Verse 2, anong sabi? At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon. Take note ha. Nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. The spirit that is not required by God, yung espiritu ng Diyos, kinain sila. Nilamon sila. Namatay sila. Nakanyo po ba? Ganun katindi ang ating Panginoon eh. Kaya nga there are times kahit na nagpupurit sumasamba ka because we are careless Christian. Dahil wala tayong pag-iingat na Kristiyano, akala natin yung espiritu na meron sa atin, that is the Spirit of God. Maaring espiritu ng katamaran yan, espiritu ng katuwagan, espiritu ng pag-aalala, at itong iaharap mo sa Diyos. Hindi dapat yon. Nakanyo po ba? Tsaka pa ba? Itong sinabi niya, so for verse 3, tingnan natin. Pagkatapos ay sinabi ni Moses kay Aaron, itong sinabi ng Panginoon, ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin. This is the purpose of God. Hindi ka bibigoy ng Diyos, sabihin mo. Kapag hinanap mo ang Diyos ng may kabanalan, ang banal ng Diyos din, ang kabanalan din naman ng Diyos ay mararanasan mo. Nakanyo po ba? Kaya nga, alam nyo, habang nagwa-worship tayo, hindi nyo ba napapansin? Hindi ko tinataas yung sarili ko. Ibagsak ako ng Diyos, sumpain ako, maging aking buong sambayanan. Mabigat na hamon po yon. I see to it that every time na ako po'y aawit, magwa-worship, I see to it that I will give my all. Pine-prepare ko ang aking sarili. Nagkakaroon ako ng preparations. Because pagpunta ko dito, gusto ko prepared ako. In fact, pag dumadating ako sa church, nagpe-pray ako. No? Lahat yan, inihahanda ko kasi makikipagtagpo ako sa isang Diyos na banal. Hindi simpleng Diyos, hindi Diyos lang, nalilalang lang ang aking katagpo ngayon o ang ating katagpo. It is the God of heaven. Tama po ba? Wala man lang ba tayong pagsusumikap na ihanda ang ating buhay, ang ating sarili? No, kaya ito yung sinasabi ni Moses kina Aaron. At ang sabi pa rito, at ako'y maluluwalhati sa harapan ng buong bayan at si Aaron ay nanahimik. Kasi nalungkot si Aaron eh. Tandaan natin, si Aaron ay meron silang tinatag na priestlyhood. Siya'y pari. Na supposed to be dapat sila mismo ay banal muna bago sila haharap sa banal na Diyos. Ibig sabihin ginagamit. Ginagamit tayo eh. Pastor ka, song leader ka, usher ka, taga-welcome ka ng mga bisita, taga-sulat ka ng pangalan, backup ka, taga-technical ka. Isang banal na panawagan yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, si pastor lang dapat ang banal. Ay, hindi pwede. Kasi ang gawain na ito'y banal. Ang Diyos na sinasamba natin ay banal. Paano natin naaatim, napupunta sa church at magpapagamit, aawit, tutugtog, kakanta, na hindi mo prepare ang iyong kaluluwa sa isang banal na Diyos? Maybe because nga, ang tingin natin sa Diyos ay Diyos na tagapagligtas lang. O Diyos na mahabagin. He is abounding in love and slow to anger. Yun siguro yung pagkakalam natin. Pero ang Diyos natin makatarungan. Pumapatay. Nandiyan ka pa ba? Kaya ang ingat tayo. Ingat tayo. Huwag natin sabihin, maliit lang yung church. Hindi sikat yung church. Maaring ang church hindi sikat dito sa mundo, pero sa langit, sikat na sikat tayo. No? Isang bagay na may pagmamalaki, that tayo po ay sumasamba sa spirit at katotohanan. At tayo nagtuturo ng katotohanan. Wala tayong sugar-coated dito. No? Kung magalit, masaktan, so be it. Hindi natin na baby-bihin ang bawat Kristiyano na narito.
Huwag natin sabihin, ito, nagtatights malaki. So what? Bakit kung mawawala ba yung mga tao na yan? Itong mga tao na to? O kahit leader ka pa, mawawala ka? Mawawalan ba ang Diyos? Hindi. The ministry of God will continue. Ganun ang ating Panginoon. Mawala man ako, the ministry will continue. May ilalagay ang Diyos at ilalagay ang Diyos. Pero ikaw, pag nawala ng Diyos sa'yo, wala ka na. Nakuha niyo po ba? Okay. I don't know kung matatapos natin to. Pangalawa, aside from careless Christian, is yung tinatawag na no fear of God. No fear of God. No, isang bagay pa na nagaganap kapag hindi natin tinignan ng Diyos na banal. Kapag hindi ganun ang paningin natin sa Diyos, wala na yung takot natin sa Kanya eh. Hindi naman yung takot na takot ka pag nakita mo siya, katulad ng mga Israelites. Hindi ganun. Ibig sabihin yung takot na merong respeto at paggalang. Yung reverence. Nandiyan ka pa ba? Exodus chapter 34, verse 6 to 7. Ito po yung sinasabi rito. Gusto ko kasi sana mas i-compress ko pa yung message ni Lord, no? But then again, nasa pangalawa pa lang tayo kasi napakabigat po talaga nitong usapin na ito. Sa verse 6 and 7, makikita natin doon, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. So verse 7, anong sabi niya? Na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit, sabi niya, sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak, ang mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salinlahi. So makikita natin, bagaman ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mahabagin, Diyos ng mapagpatawad. But then again, still, naroon yung katarungan na ipinagkakalob ng Diyos o ipinapataw ng Diyos sa lahat ng mga tao na nagkakasala. Sa lahat ng mga tao na wala nang takot sa Diyos. Di ba kapag hindi mo itinuturing na banal ang Diyos, ibig sabihin wala ka ng takot sa Kanya. Tama po ba? May takot ka pa ba sa Diyos? Kasi kung may takot tayo sa Diyos, tignan niyo po, no? Yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pagpapagamit sa Diyos, yung mga ministry, yung ating commitment, yung ating time, lahat ng ito ay aayusin natin at sisikapin natin na maging on time tayo. Sisikapin natin na magampanan yung ating mga ministries. Tutup din natin yung ating mga commitment para sa Diyos at maging sa Kanyang gawain. Kasi naroon yung fear mo of God. Because you believe, we believe, and I know, and you know, na kapag tayo mayroong pagsuway at nagkasala sa Diyos, ang Diyos po ay makatarungan at ipapataw niya yung karampatang parusa. Hindi lamang sa iyo, kundi sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Nakuha niyo po ba, church? Kapag tayo po ay nawalan na ng takot sa Diyos, ibig sabihin, wala nang galang, wala nang respeto, no? Ang sinasabi ng Diyos, yung curse o yung sumpa na dadamin mo or mararanasan mo, hindi lang ikaw makakaranas nito. Take note, listen to this, church, para ingatan natin yung ating pakikitungo sa Diyos. At para magkaroon tayo ng takot sa Diyos, anong sabi? Yung sumpa ay mararanasan mo hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Nakuha niyo po ba? Kaya nga dapat ngayon pa lang ayusin na natin yung pakikitungo natin sa Diyos at yung pagkilala natin sa Kanya. Kilanlin natin ang ating Diyos bilang banal na Diyos. Because you will benefit and even your children and your children and your children. Nakuha niyo po ba? Ngayon pa lang, kilanlin na natin ang Diyos na banal. Nandiyan ka pa ba, church? Dapat ganun yung pananaw natin sa Diyos. He is holy. Nakuha niyo po ba? Amen. So, pangatlo is yung tinatag na compromising happens.
Ibig sabihin, nako-compromise o nako-kompromiso yung ating pananampalataya. Gaya nga po ng ating sinabi kanina. Kasi wala tayong ganong pananaw na ang Diyos ay banal, kaya nga yung ating faith ay naalalagay sa alanganin. Naku niyo po ba? Hello? Ganun yung faith natin ngayon. Baka nagtataka ka ngayon, what kind of faith I have right now? Kaya nga paminsan-minsan yung faith mo, hindi mo na isasapamuhay eh. Na bagaman, dapat, ikaw na nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat, dahil nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, it is our duty and responsibility na maipahayag yung salita na yan at yung ating pananampalataya. Maipakita. Naku niyo po ba? Hindi ang pananampalataya, ang purpose niya ay para lang to keep it in our heart, parang ganun lang. Or itago lang, no? Hindi. Kailangan ma-show off yon, maipakita. Tingnan natin sa Exodus chapter 32, no, merong sitwasyon dyan, at alam niyo naman yun, yung golden calf. Si Aaron, na supposed to be pare, na dapat siya mangunguna upang manatili sila na maging tapat sa ating Diyos. Pero nangyari sa kanila, nung nawala si Moses, umakyat siya sa bundok ng Diyos, sa bundok ng Sinai, nakikipag-usap siya sa Diyos habang ginagawa yung Ten Commandments. Anong nangyari? Gumawa sila ng ribulto at kanilang sinamba. At ito yung tinuring nila na banal. Wala man silang takot. Wala na yung fear nila sa Diyos. At kapag nawala ang fear mo, nagkakaroon ng compromising spirit. Nakanyo po ba kaya yung pinag-usapan natin ngayon dugtong-dugtong lang yan. Ang isang careless Christian, nauuwi yan sa pagkawala ng takot niya sa Diyos. Pag wala ka ng takot sa Diyos, pumapasok na ngayon yung compromising spirit. Nako-compromise na yung iyong pananampalataya. Ang sabi pa naman ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1, na napag-aralan din natin lately, sabi niya, guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifices of fools who do not know that they do wrong. Sabing ganoon. Napakabigat ng sinasabi ng Panginoon. No? Napakabigat. Huwag nating ikompormiso ang ating pananampalataya, ang ating buhay spiritual. Huwag nating hahayaan yon. Bagaman there are times, no, akala natin, it's okay, wala namang mali. Parang kay Aaron, parang wala namang mali. Marami na nagsasabing tao, gawa tayo ng ganitong ribulto para ating sasambahin. Kasi wala si Moses, wala yung nangunguna sa atin. Kinalimutan na tayo ni Moses, kinalimutan na tayo ng Diyos. Doon sila nagkamali. Alam ng Diyos ang lahat. Kitang-kita niya. No? Kaya nga, merong sitwasyon, ang sabi ni Joshua, may naririnig akong mga awitan. No? Ang sabi ni Joshua doon, na para bang there is a sounding alarm or singing or sabihin natin na parang labanan, something like that. Pero sabi ni Moses, hindi siya awitan ng tagumpay or pagsamba, kundi ito ay basta awitan lang. No, basta awitan lang, ganun lang. And sometimes we do that. Kasi nga nakompormiso na yung faith mo, yung spiritual life mo. Kaya nangyayari, you're just singing, you're just playing. Ganun na lang yung nangyayari. Nakompormiso na. Because kapag para sa atin, banal lang Diyos, tandaan niyo po ito, kapag banal lang Diyos para sa atin, we will not let our faith, our spirit to be compromised. Hindi mo hahayaan na makompormiso ang iyong pananampalataya. Kasi para sa iyo, banal lang Diyos. You will not allow it in your life. Tama po ba yun? Naniniwala ka ba doon? Hindi mo hayaan na makompormiso yung pananampalataya mo. Gaya nga yung sa Leviticus na binasa natin kanina, sa chapter 10, verses 1 to 3, no? Namatay yung dalawang anak ni Aaron. Kasi nakipag-compromise din sila. They believe na parang there's nothing wrong. Wala namang mali. Ano ba yun? Gusto ko lang naman sumamba. Pero, again, hindi nila
nakamit o naarok o naabot yung requirements na Diyos ng pagsamba. Ganon din tayo. Hindi natin nami-meet yung requirements ng Lord sa paglilingkod. Kaya nga even though na naglilingkod ka sa Panginoon, no, bilang pastor, bilang anumang uri ng ministry meron ka, pero there is this sadness in you. Because alam mo kulang yung naibibigay mo sa Lord. Naka niyo po ba yun, church? Nandun yung lungkot natin. And God do not deserve that. Kaya nga dito sa pang-apat, no? Kapag hindi banal ang pagtingin natin sa Diyos, o binabaliwala natin yung kabanalan niya, sabi rito, we cannot give the right and acceptable praise and worship to God. Kapag hindi banal yung pagtingin mo sa Kanya, no? Kapag ordinary lang si Lord sa buhay mo, na kung kailan mo lang gustong magpunta sa church, doon ka lang pupunta. Kapag feel mo, mag-church ako ngayon, o may problema kasi ako ngayon, punta ako sa church, nalulungkot ako, or free ako ngayon, wala akong gagawin, wala akong appointment, punta ako sa church. Kapag ganun lang, yung damdamin mo yung sinusunod mo. At hindi mo sinusunod yung kabanalan ng Diyos. Because kung sinusunod natin at kinikilala natin ang kabanalan ng Diyos, I assure you, ito yung gagawin natin. Sunday is for God. Kasi banal siya. Kahit ano pa yung gagawin mo, sino man yung kausap mo, gaano man kalaki yung kikitain mo today, because God is holy, I will choose God in my life today. Yun ang gagawin mo. Diba? But because, again, hindi naman yun yung tingin natin kay Lord. Hindi naman banal si Lord. God cannot bless me today. Ito, sigurado ito ngayon. Magtatrabaho ko, sigurado kikita ako today. Kay Lord, hindi. Ang sabi ng Panginoon, the Holy God says, He already cursed yung ikapitong araw ng linggo. Kaya kahit kumita ka ng araw ng linggo, napagod ka lang, pero hindi mo nakita ang kinita mo. Nawalan ka pa ng time sa family mo. Nawalan ka pa ng time to rest, to think, to be energized, to be empowered, to be strengthened. Nawala yung pagkakataon na yon, ninakaw sa iyo ni Satanas. Nakanyo po ba? Pero dapat talaga kasi ang mga Kristiyano na ibibigay niya talaga yung nararapat na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. No? Ano ba yung pagkakakilala mo kay Lord? Praise God, tuloy ko yung kwento kanina doon kay Peter. Nung tinanong ni Jesus, Peter, sino daw ako na sinasabi ng iba? Diba sabi, propeta or si Elijah. Pero tinanong ng Diyos si Peter, Peter, sino ako para sa iyo? You're the Christ, the Son of the living God, the Holy One. Imagine, ganun kaagad yung tingin nitong si Peter. Kaya ang sabi ng Diyos kay Peter, Peter, you are blessed. Kasi, hindi ni-reveal ng mga tao sa iyo to. It is the Spirit. It is the Father who reveals it to you. Ang sabing ganon. Nakuha niyo po ba? Kaya nga si Peter, gayon na lamang yung ginawa niya. Iniwan niya kagad yung trabaho niya, yung net. Imagine that, nung sinabi ni Lord Jesus kay Peter, Peter, follow me, and I will make you fishers of men. Bagaman nung time na yon, napakaraming nahuli ni Peter na isda. Pero without a doubt, without thinking, sabi niya, I will leave that and I will follow you, Jesus. Kasi mas nakita niya yung kabanalan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus kumpara dito sa mga bagay nito. He experienced the miracle of Christ or the miracle of God. Hindi pa ba nararanasan yung miracle ni Lord? Hindi ba nararanasan yun? Yung pagkilos ni Lord sa inyo? Is it not a miracle na gumising ka sa umagang ito? Alam nyo, may mga tao ngayon kung makikinig ka ng balita, may mga tao hindi nagising ngayon. O may mga tao pagkagising nila namatay. May mga gumising ngayon, walang almusal, nasunugan ng bahay, pero ikaw meron kang bahay. Tama? Imagine that miracle of God in our life. Sino ba yung kaya niyang kontrolin yung kanyang buhay habang natutulog siya? Wala. Pero ginising ka ni Lord. Binigyan ka niya ng lakas para makapunta dito. Ganon kabanal ang ating Diyos. We don't know kung gaano talaga ang kabanalan ng Diyos. Pero sa bawat pagkilos ng Diyos sa ating buhay, nakikita natin, nararanasan natin ang kabanalan ng Panginoon. That's why we need
to give the right praises and worship that is acceptable before God. Kasi banal yung tingin natin sa Kanya eh. See to it na yung bawat pagsamba mo, bawat pagpupuri mo ay acceptable sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Do you think kanina nagpupuri ka, tinanggap ni Lord? Yung pagsamba mo, tinuri mo ba siyang banal na banal? No, sa pagtugtog, sa pag-awit, sa pagte-technical, tinuri mo bang, sandali, banal to? Banal ang Diyos. Meron ba ganun tayong kaisipan? Ganun ba yung ating puso kaninang habang ginaganap mo yung ministry, habang ikay papunta dito sa church, yun ba yung iniisip mo, kailangan maibigay ko yung pinaka nararapat na papurit pagsamba sa Diyos because God is holy. Ang sabi ng Romans 12:1, therefore, I urge you brothers in view of God's mercy, sabi ganun, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Nakuha niyo po bang? Sabi niya, to offer your bodies, plural. Plural. Lahat yan, yung buong katauhan mo, yung buong katawan mo, lahat yan, ibigay mo sa Diyos yan. No? Iaalay mo sa Diyos yan. Holy and pleasing to God. Ang sabi niya, this is your spiritual act of worship. Kasi nga, banal na Diyos ang hahandugan. Kaya nga meron sa buhay ni David, nung nagkasala si David, anong sabi ni David? I will not offer to God that cost me nothing. David want to give the best to God because he knows God. Ganun yung pagkakakilala ni David sa ating Diyos. Kaya nga, lagi niya pine-prepare yung kanyang sarili para sa isang Diyos na banal. Ano ba yung Diyos na sinasamba mo? Ano ba yung pagkakakilala mo sa Diyos today? Kasi doon babase yung paglilingkod mo sa Kanya eh. No, yun na magiging basehan eh. Sabi nga sa inyo kanina, kapag presidente ang kaharap mo, sigurado, ang gagawin mo, maghahanda ka. Pagharap mo sa Lord, sa president, sigurado nakaganon ka lang. At may paggalang, may respeto, magbibihis ka. Baka nga magpapagupit ka pa gagastos ka pa. Kagugupit mo lang a week ago or 2 weeks ago, hindi pa pwede, pero because you want to be presentable, because He is the President, so you will do everything para maging approved sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Ganun yung gagawin natin. Tama po ba? Yun. At saka gusto ng Panginoon, talaga focus ka lang sa Kanya. Kasi banal nga ang Diyos eh. Banal ang Diyos. Isang bagay na dapat nating malaman sa ating buhay. Alam niyo, nahihirapan akong i-explain o ibahagi sa inyo kabanalan ng Diyos. Kasi nandoon yung gusto kong mag-ingat eh. Ayaw ko as much possible magkamali. Pero this is one of the hardest message. Kasi hindi ko ma-explain kung gaano yung kabanalan ng Diyos. Sa totoo lang. Because meron akong inano dito, meron akong ni-research dito, yung pag sinabing God is holy, yung sabi rito, sabi ni AI, no? God is holy means God possesses an absolute. Napakatindi, no? Absolute unparalleled moral impurity. Ibig sabihin talagang hindi natin makikita yung taglay na talagang yun yung pinaka yung dalisay na pagka-Diyos or karakter or pag-uugali na kung saan talagang makikita natin yung differences ng Diyos mula sa kanya, sa mga tao, sa mga creation niya. Nandiyan ka pa ba? Hindi ko kasi talagang ma-explain sa inyo yung pinaka-detalye na hanggang kung paano maunawaan ng bawat kaisipan natin kung gaano kabanal ang ating Diyos. Sabi niya, God possesses an absolute, unparalleled moral purity, being entirely separate from sin and imperfection. Ibig sabihin talagang, as in, napakalayong malayo nung kasalanan, kasamaan sa Diyos.
Napakalayo. Hindi natin maano yung distansya. Para ba kung titingnan natin, parang walang puwang talaga ang kasalanan sa Diyos at kasamaan. Wala sa isip niya yon. Baka sabihin niyo, di ba si Lord pumapatay? Isang angkan pa? Yes. Pero hindi ibig sabihin, wala kang makikita sa Bible na He murdered. God murdered. Wala sa sinabing ganon. Yun yung justice. We call it justice kapag ang Diyos or punishment. Okay? Ngayon, ang sabi niya, and is distinct, sabi niya, transcendent, and incomparably separate from His creation. Talagang makikita daw natin talaga yung pagkakaiba ng natin at ng Diyos. Yung pagiging dalisay ng Diyos. His holiness also signifies His supreme majesty, righteousness, and perfection, which inspires awe and demands reverence. Napakatindi ang bibigat ng mga ginamit niya. In fact, yung nag-explain ito, si AI, hindi nga niya kayang mailagay sa isang salita eh. Kaya ang dami. Ginamit niya yung supreme, perfection, righteousness. Kung titignan natin, halos pare-pareho lang eh. Magkakamag-anak. Ibig sabihin talagang hindi niya maidetalye yung kung ano yung kahalag o yung kahulugan ng pagiging kabanalan ng Diyos. Naka niyo po ba? Hello? Ganun ang ating Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, let your words be few. Because ang Diyos ay nasa langit at tayo naman ay nasa lupa. Ganun kabanal ang ating Diyos. Again, I cannot explain it to you, no? But by the help of the Holy Spirit, you will understand it. You will know it. The moment na naroon yung banal na Espiritu sa inyo. Kasi yun yung nararamdaman ko, kaya nga sa pagdating sa church ang usapin, alam ako ng asawa ko eh. Alam ako ng mga anak ko pagdating sa church. Kasi alam ko yung Diyos na sinasamba natin dito, pinupuri natin, ay banal. Kaya hindi ko mapagpaliban yung church eh, kahit pagod na. Because I know that God is holy. Nandiyan ka pa ba, church? Kailangan ganun yung tingin natin kay Lord. He is holy. Upang nang sa ganun, sa bawat pananambahan natin, sa bawat ministry natin, sa bawat commitment natin, no, sa prayer time natin, sa worship time natin, sa pagbabasa ng Bible, o nga pala, banal ng Diyos. Magkakaiba ka ngayon ng pananaw sa iyong pananambahan, sa iyong buhay Kristiyano. Kasi ang sinasabi mo is that ang Diyos ko ay banal. Nakanyo po ba? Kaya kung banal ang Diyos sa'yo, hindi ka lang basta nagwo-worship sila, ikaw. Parang hindi banal ang Diyos sa'yo. Na sa halip na ikay pagpalain, sumpa pa. Kaya nga kahit may mga bata, no, may mga kabataan dito, makikita mo sila. Yung iba rito, kapag ka nagpupuri, wala. Magal lang. Parang, hindi nila kilala yung Diyos nilang pinupurit sinasamba. We're not giving our all to God. Sabi ni Lord, He is requiring us an act of worship that is pleasing to Him. That is to offer our body. Our bodies. Iaalay mo sa Kanya lahat yan. Yung time mo, sa Kanya yon. Yung commitment mo, sa Kanya yon. Amen ba yan, church? Amen. So, I do believe no, na itong message ni Lord, bagaman siguro for me, hindi ko nabigyan ng justice yung pagiging banal ng Diyos because I myself mismo, hindi ko kayang i-explain sa inyo yung kabanalan ng Diyos. Every day, ang banal na Espiritu tinuturo niya sa akin, no, kung paano ko ititreat ang isang banal na Diyos. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Amen po ba yun? Kasi ang Diyos sa akin, Diyos siya palagi eh. Ewan ko lang sa inyo kung ang Diyos ba sa inyo ay Diyos palagi? Lagi ba yung iniisip mo? Na lagi sinasabi yung Diyos ka sa amin? Kaya ganun siguro na-compose
yung awitin na yun, no? Pwede ba nating awitin yun? Tayo tumayo. Ito siguro yung pagkakataon na para ibigay natin yung ating pagsamba sa Diyos. Banal ba ang Diyos na sinasamba natin today? Amen. So siguro kailangan, banal siya, kailangan ibigay natin yung ating pananabahan. Alam niyo po, merong isang presidente sa North Korea, si Kim Jong-un. Alam niyo po ba yung utos niya sa mga tao doon, sa mga citizens of North Korea? Kapag nakita siya, kailangan umiiyak sila. Kailangan talagang yung, kahit ayaw mo pumalakpak, kinakailangan, you need to clap your hands. Kasi yun ang nire-require niya, yun ang required. No? Tao lang yun. Pag dumaan si Kim Jong-un, takot na takot sila. Ganun yung kanilang, hindi naman siguro paggalang, siguro dahil kautusan yun at may kaakibat na punishment, kaya ginagawa nila yon. No, tayo, Diyos na banal Tama po ba? Diyos na banal yung ating kaharap ngayon, yung nasa harapan natin, sa kalagitnaan natin ngayon. Do you believe on that? Yan. Kasi ang sabi kanina, yung binasa natin sa Leviticus, kapag tama ang spirito natin, ang Diyos ay dadaan sa'yo, mararanasan mo siya. Yun ang sinasabi niya. There must be a right spirit whenever we worship, whenever we offer to God. Dapat nandoon yung right spirit. Tama? Kasi tinitingnan ng Diyos yung spirito na meron tayo. Amen? Come on. Awitan natin siya. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Come on, church. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat. Sing it again. O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Hindi nagbabago ang Diyos. Come on. The Bible says that God is the same yesterday, today, and tomorrow. If God is holy then, until today, God is holy. Yun ang pagpapakilala ng Diyos kay Moses, that He is holy. The place where God is holy. And you are that temple today, ang sabi ng Panginoon. Ang banal na Diyos ay nasa sayo sa oras na ito. Hallelujah. Come on. Panginoong Yesus, maghari ka. Amen. Aming Ama. Come on, sing it again. Sing it again. Hallelujah. O Diyos, O Diyos. Come on. Itaas yung tinig na yan sa Diyos. Dakila sa mundo, Ikaw ang hari, Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos. Wala nang papantay. Wala nang papantay. Yes, God. Sa kabutihan
ngalan mo'y Ang ngalan tataas. mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob ng Diyos. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Come on, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago. Oh, pag-ibig mo, oh Jesus, yes God, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Come on! Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka. Come on, church! Oh, sa lahat. Oh, Jesus, sa lahat ng panahon, ika'y dakila, O Diyos. Come on! Yes, God! Oh, Holy Spirit! Ang Diyos ay di nagbabago! Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama. Yes God, purihin ka, O Diyos. Salamat sa pagkakataon nito, Panginoon, na aming mapapurihan, masamba ang isang banal na Diyos na gaya mo, Panginoon. Walang ibang banal, walang ibang karapat-dapat na papurihan, sambahin, kundi ikaw lamang aming dakilang Diyos. Yahweh, maraming salamat sa iyong kabutihan. O purihin ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos na lumikha. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Yes, God. Lord, una po sa lahat, kami po'y humihingi ng kapatawaran, Lord. If we did not treat you as holy, O God. Today, Lord, thank you for reminding us, for teaching us, Lord. Bagaman, hindi po namin, Lord, naihayag ng maayos, Panginoon, ang iyong kabanalan sa umagang ito. But we believe, Father God, ng iyong banal na Espiritu ang siyang nagturo sa amin at magtuturo, magpaparanas, Panginoon, na kung saan sa araw na ito ay aming aalalahanin at laging iisipin na every time na kami mananambahan, kami magmi-minister, Panginoon, kami magpapagamit sa iyo sa paglilingkod namin, lagi namin, Panginoon, iisipin na merong isang Diyos na banal na aming paghahandugan ng aming mga pagsamba. Maraming salamat, Lord.
Because our God that we are worshiping right now is a holy God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pang papuri, pagluwalhati at pagsamba. At ang lahat ng naniniwala ng Diyos ay banal, magsabi ng malakas na Amen. Amen, amen, and amen.